Yun yung naging selling point sa akin ng Amazon VA is kahit magka-pandemic pa ulit, hindi kami maapektuhan. Nakita ko siya na mag-work siya sa akin kasi patuloy yung growth kasi ng Amazon eh. Kahit i-check niyo yung stock market ng Amazon. So, ang nabago sa akin nun, hindi lang financial, pati yung mindset ko na iba rin. Hindi na ako na problema na saan ba ako kukuha ng ganitong pambayad, saan ko kukunin to. Wala na. Meron na akong, anong tawag dun? Financial freedom? Yep. Hello and welcome back to our another ASMA success stories. Very special ASMA success stories kasi face-to-face na. Okay, so ikaw ba ay addict sa kape? Raise your hand. Ang dami! Ang dami! Everyday ka ba nagkakape? Because our guest for today ay isang dating barista sa napaka-social and well-known Color Green Coffee Shop. So, hello, Luis. Kindly introduce yourself and anong ginagawa mo before you joined ASVA? Hi, I'm Luis, and before ako mag-join sa ASVA, isa akong part-time student na nagpa-part-time sa certain coffee shop. Yan. My favorite. And after nun, yun, nagka-pandemic, tapos syempre, unang natamaan is yung mga workforce na physical na nagtatrabaho. Isa ako doon. Tapos, tambay, ayun, walang magawa. Pero, syempre, deep inside, gusto kong kumita. Tapos, may nag-share sa akin na friend ko na, ayun, shinare niya yung video ni Nikki B. Tapos, nagka-interest ako and, ayun na, ito na ako ngayon. Ayan. So, I like your vulnerability as a tambay. Ilang taon ka na itong tambay era mo? Yung tambay era ko naman, months lang. Kasi, para akong lalagnatin pag wala akong trabaho eh. Ay, may ganon. So, ilang taon ka nun? Around 23, 22. 23 and 22. So, graduate ka na nun ng college? Ay, hindi pa. Ay, hindi pa pala. No? So, part-time pa. Wait lang, paano ka napunta sa pagiging barista? Habang student kasi ako, nag-apply ako ng mga trabaho, syempre. Kesa naman itambay ko lang. So yun, napunta ako sa certain coffee shop na yun, tapos nag-apply ako kasi may opening sila. Pero ang tinatanggap lang nila sa hindi graduate is part-time. Kaya part-time lang ako nun. I see. So, bakit mo din naisipan mag-transition sa pagiging freelancer or maging remote? Kasi 'di ba you're already earning na somewhere outside, 'di ba, sa house na as working a barista. But naisipan mong bumalik, 'di ba, mag-earn na lang sa house? Iba kasi siya magkaibang industry siya. Yung industry ng coffee shop is very vulnerable. Kita niyo naman nung pandemic, isa sila sa mga una nagsara. Ay, totoo. Pero yung Amazon, yun, stay strong pa rin. Nag-expand pa sila sa ibang marketplace. Recently lang yung Japan. And yun yung naging parang selling point sa akin ng Amazon VA is kahit magka-pandemic pa ulit, pero wag naman sana. Oh, wag naman sana, no? Hindi kami maapektuhan. Yun lang. Nice. So, mabalik tayo. So, na-discover mo ang Amazon Nation because of Nikki B's videos. Yeah. So, anong specific video yun na yung talagang na-inspire ka or nabighan? Nakalimutan ko yung name nung guy. Pero isa siyang BPO na nag-transition siya from BPO to PPC. Yes, yung 100K yan. Yep. Yan. Imagine nag-work siya full-time plus tinatapos niya pa rin yung modules. So, anong excuse ko nun, di ba? As a tambay. kung kaya na isang tambay, kaya mo din, di ba? Sige, so, you already working pa noon, yung during time sa nag-work ka as a barista. So, for sure, di ba, maglalabas ka ng pera for your enrollment here in Amazon Nation. Yep. Were there any doubts or, di ba, parang hindrances na, hala, maglalabas ako ng pera, ng gano'n? I mean, for someone young as you, di ba, hindi yan palagi, di ba? So, how did you handle that situation?
Actually, bago ako mag-enroll sa ASVA, nag-enroll na ako ng ibang course sa Nice. Social Media Manager, Facebook Ads, Google Ads, and WordPress. Kaya hindi siya nag-work sa akin. So, nag-try ako ulit ng panibago, which is yung ASVA. Nakita ko siya na mag-work siya sa akin kasi patuloy yung growth kasi ng Amazon eh. Kahit i-check nyo yung stock market ng Amazon, i-check nyo yung mga number ng Amazon sellers ngayon, kung yung limiting belief nyo is maubusan kayo ng client. Hindi. Merong 11 million Amazon sellers na patuloy na nag-grow yung company nila, nag-grow yung business nila. So, kailangan din nila ng help. Doon tayo papasok. Yes, yun yung mindset, no? Mas maraming sellers ang kailangan ng tulong nila as they grow. So that's how they, diba, hire mga VAs like us. So, mabalik tayo, diba? So, nag-enroll ka na pala ng maraming courses before. So, very good yan, no? Hindi siya nag-work eh. Hindi siya nag-work. Bakit, paano nang iba yung ASVA or Amazon Nation sa compare sa mga na-enroll mo? Compare ko na lang sila sa rate. Kasi yung nakikita kong rate ng social media manager dati is around $5 to $6 per hour. Kung hindi ako nagkakamali sa online jobs. Pero sa as Amazon VA, parang yun pa lang yung starting salary mo. As hindi naman sa pag-yayabang guys, pero starting salary pa lang na Amazon VA yun. So, numbers pa lang. Numbers don't lie naman eh. Yun yung nagtulak sa akin sa Amazon VA. Nice. So talagang parang feeling ko data-driven person ka, no? Yep. Kaya talagang gusto mo yung numbers and talagang facts only. Tsaka syempre, maglalabas ka ng pera eh. So, kung maglalabas ka ng pera, kailangan, alam mo kung saan mo ilalagay yung pera mo. True. So, kailangan, sure ka rin, yung pera mo na nalabas, mabalik. Diba? Yeah. We call it ROI. Yes. Joke. Alam mo, hindi alam na word. Ayan. So, share mo naman sa amin, Luis. Ayan, it seems that you did a lot of research. Nag-aral ka talaga. How is it naman being a student? Did you enrolled elite or advanced? I enrolled elite kasi gusto ko mag-all-in. Wow. Full out, kumbaga. Full out. Kasi matanong ako na tao eh. Sa advance kasi limited lang yung interaction niya sa coaches. So lang siya, self-paced talaga siya. Compared sa elite na tututukan ka ng coach mo. For example, sa week 1, product research. After nyo aralin yung product research, mag-present kayo sa coach. Tapos, ibigyan niya kayo ng feedback. Tapos na. Pero, pwede ka pang mag-reach out sa kanya na, Coach, bakit ba ganito yung ko? Ano ba yung mali sa ginawa ko? Hindi katulad sa advance na after nyo ng session na yun na, tapos na. Maghihintay ka na lang ulit ng panibagong session. Kasi hindi ako mapaghintay nun. Marami kasi akong tanong eh. Parang yung tanong ko, pumapasok siya after ko magawa yung bagay na yun. Bawa sa product research nga, ginagawa ko siya, wala pa akong tanong nun. Siyempre, inaaral ko pa lang eh. So, pag naaral ko na siya, tapos nagawa ko na siya, doon pa lang papasok sa akin yung mga tanong na kung paano ko malalaman kung winning product ba siya, paano ko malalaman kung marami na siyang competitor, kung masyado na ba siyang niche, masyado na siyang saturated, ganyan. Yun, yung sinagot naman ako ng coach ko nun kahit tapos na yung session namin. So, yun yung gusto ko sa elite. Yeah. Kaya kung matanong kayo, kagaya ko, go for elite. Yes. Sa mga curious and laging gusto continuous learning, no? It seems that you're someone who loves learning new things and laging gusto may up-close na mentor na laging mapagtatanungan. Okay. You've mentioned product research. Aminin mo na, nahirapan ka, no? Mahirap madugo. So, paano mo nalagpasan yon? Yung product research ko na yun sa elite, pinagbigyan lang ako ng coach ko na sa product ko. Yung product ko kasi nun meron siyang variation sa kulay. Blanket siya. Ang problema kasi doon, marami siyang variation. Hindi katulad sa, vase. Yan, vase specific. Pero yung
blanket kasi may mga unicorn, may mga rainbow, mermaid. may mermaids. May cars. Hindi siya specific. So, pag sa real Amazon seller, 50-50 pa siya. Pero pinagbigyan lang ako ng coach ko nun para doon na kami sa supplier sourcing kasi madugo yung product research eh. Nice. Yeah, madugo nga naman siya, but when you're in the right community and that you have mentors and coaches na maa-ask mo, hindi ka maliligaw. If you can turn back time, no, sa mga happy memories mo being a student here in ASVA, ano yung pinakang favorite memorable moment mo sa coaches? Sino bang coach mo? Coach Joyce. Coach Joyce, yan. Hi, Coach Joyce. Ano pinakang best memory mong na-experience with your accountability buddies? Siyempre yung graduation. Graduation. Nag-TikTok ba kayo? Hindi naman. Hindi ba? Ano lang kami. Ganon yung amin. Parang yung feeling kasi ng graduation, parang may nalampasan ka ng isang hadlang, tas may haharapin ka ulit. Yun yung naramdaman ko nung graduate kami, kaya memorable siya. Nice. Na-excite ka na maghanap ng clients. Sobra. Ayan. So, kamusta naman yung paghahanap mo ng clients? Naging madali ba? Kamusta yung challenges along the way? And paano mo nalagpasan yung mga yun? Yun yung pinaka nahirapan ako kung mahirap yung product research, mas mahirap maghanap ng client kasi marami silang iba-iba sila ng rules, iba-iba sila ng culture, iba-iba rin sila ng needs. So doon ako nahirapan. Nag-a-apply ako sa Upwork, tapos naubos na yung connects ko, wala pa rin. Tapos sa online jobs naman, 10 a day ata yung limit or 20. Oh, 10. 10 a day. Inuubos ko yun araw-araw. Walang nagre-reply. Minsan may isa or dalawa. Tapos interviewin ako, re-reject ako. Pero pag na-interview ako, tapos nireject ako, tatanungin ko sila ngayon, bakit ako nireject? Sasabihin nila, mas kailangan ko kasi ito may experience. Doon ako nakakuha ngayon ng insight kung sa point of view ng seller, kung paano sila mamili ng VA. Yun, inaral ko na lang yun kung paano ko masisell yung sarili ko sa mga next na pagbibigyan ako ng interview. Ang galing mo dun you have a thick skin. Kasi ina-ask mo talaga, bakit hindi ako pumasa? Kasi ako usually, di ba, sa freelancing, ang dami talagang rejection. So, thank you, next ako na lang doon. But ikaw, hinaharap mo pa, you're open for feedback on how you can improve pa as a freelancer in terms of you when you are applying, no? So, ano naman yung nakuha mong lesson na the next naman is nakakuha at win ka na ng client? Actually, marami pa akong rejects nun. Rejects. Tapos, may mag-i-interview sa akin. Reject. Umabot siguro ako ng 1 month. Tapos, after nun, may nag-reply sa akin na client. Pinoy sila. Tapos, kinuha ko product researcher. $3 per hour lang yun. Mababa siya, actually. Pero kinuha ko siya para makalikot ko yung Seller Central. Tapos magkaroon ka ng mga screen time. Yep. Makita ko lang kung paano ba to gawin, tapos malalagay ko siya sa resume ko. So after ilang months, resign na ako. Pareho tayo na ginawa. Very good ka doon. Tapos after nun, syempre, parang mas confident na ako maghanap ng client kasi meron na akong sa resume eh. May naging client na ako eh. Actually, tatlo dapat yung magiging client ko nun. Pero inisip ko kung kaya ko ba siya kasi bago pa lang ako eh. Ang kinuha ko, 2 lang. Yung isang keyword research, tapos isang account management. Tapos yon, after nun, parang yung mga tanong ko na tinatanong dati na, for example, sa keyword research, paano ba siya gawin? Ano bang use ng keyword research? Para saan siya? Nasasagot siya nung habang nag-work na ako na para pala to sa mga copywriter, para pala to sa ranking ng products, ganyan. Para mas lalong tumaas yung search, yung product ni client when you sinearch mo. Yep. Tapos pagdating naman sa account management, paano ko ba ilalagay yung listing? Ilang days ba bago mag-reflect yung listing? Yung mga ganong tanong sa adjustment period, nasagot siya sa akin lahat nun. Tapos after nun, yun na, tuloy-tuloy na yung work ko nun. Tapos iniwan ko yung isa kong client kasi gusto ko mag-focus dito sa client ko na keyword research kasi mas napusuan ko yung keyword research eh. Kasi
yan. Mga long tail keywords, mga negative na kailangan i-extract. Yep. Ganon. Fun siya, yung keyword research para sa akin. Kaya, mas kinip ko siya kaysa dun sa account management. Masakit kasi sa ulo yung ano eh. Ano? Medyo sa akin lang. Sakit ulo ko. I think kanya-kanya naman ang appetite kung saan ka magaling, no? Kung ano yung kasing yung character mo, ikaw ba ay data-driven, magaling ka ba sa numbers, and feeling ko naman, mas doon ka. So, napunta ka sa keyword research talaga. Yep. Mahanap nyo rin yung ano, kumbaga yung dawan nyo. Yun na nga. Yeah. Hindi lang yung girlfriend niya. By the way, yung girlfriend niya nandito. Supportive. May dawan na siyang client, may dawan girlfriend pa siya. O, saan ka pa? Okay, so mabalik tayo sa iyo, Luis. Oh, hindi pala. Mabalik pala sa ating mga viewers na wala pang experience. Ayan. So, you guys can go to our description box below. Mayroon link doon for the ebook. So, go ahead, click that and type in your name and email address and magsisend kami ng free ebook. So, you know what it's like to be an Amazon VA. Parang tulad na naranasan ni Luis. Ayan. Now, mabalik na tayo sa iyo, Luis. How many clients did you have? Ngayon isa. 1. How much naman ang kinikita mo dun sa client na yon? Depende sa rate, around 60 to 70. 60 to 70? Depende sa rate ng Wow! USD to peso USD to peso. Dati umabot ng 69 ba? Yung highest. Oh my God, alam ng girlfriend niya. May pang-date ka, no? Grabe, open book sila! Hindi kasi nung tumaas yung dollar nun, doon din syempre. 55, 57, no? Oo, mga ganong, I think 59 ata yung naging highest na. Ay, oo, nung pandemic, ang saya ng mga freelancers. Sorry, silver lining lang nagsaya yung mga freelancers nung time na yon. Kasi malaki ang dagdag, no? Malaki. Sobrang laki ng difference ng, kung dati yung dollars, mga around 47, 48, tas naging 59. Diba? Nice! And for someone na just 25 years old, you're earning sa ganong amount, tapos one client pa. And that's a lot of possibilities. Kung malaki na yung time mo or may more time ka, you can always add pa. Kung hindi pa enough sa'yo yung 69 and 70 mo, no? May plano ka ba mag-add? Wala na. Wala na. Very full-time ka na doon. Very full-time na doon kasi ang gusto ko lang is mag-work ako ng 8 hours. Tapos matutulog akong 8 hours. Tapos yung remaining 8 hours, akin na yun, sarili ko na. Wow! Ang inspiring ni Luis, no? From tambay to barista to Amazon VA na highly paid siya. Hindi biro yung ganun. Tapos one client. That is very, very inspiring. So talaga naman patuloy ang Amazon Nation na mag-serve sa mga kapwang Filipinos natin mag-work from home. And yun nga ang trademark namin or motto namin is we open possibilities. Teka, nag-ending agad. So, hindi pa tayo nagtatapos dyan. So, Luis, add ko lang pala. Go. Meron din kasi kaming Discord group na may opening sa company namin, may opening sa company ng ibang VA. Ipopost namin doon. Tapos, sisend sila ng resume. Meron na akong na-refer na 2 from ASVA na nasa company namin ngayon. Isang copywriter and isang PPC. Nice. So, pag may community ka talaga, no, laging may referral. Nagpapasahan ng clients. Tapos, send me your resume, send me your CV, guys. My client is looking for extra VA. Mga ganyan. Okay. So, Luis naman, how did your life change ever since na maging Amazon VA ka? Mas flexible na ang time mo. Mas more time na with girlfriend. How did your life change? Ayan, paano? Para sa akin kasi pag nag-work ka sa physical company, syempre kailangan mo mag-commute, di ba? Yung commute, isang malaking unpaid OT yan, guys. Unpaid OT? Isipin mo, 4 hours kang nakaupo sa bus, tren, sa jeep. Pwede mo na siyang magamit na spend time with your, someone special. Family. I agree. Or spend it for yourself, di ba? Yun yung naging change sa akin, yung naging VA ako. Bago ako mag-work, nagagawa ko yung mga gusto kong gawin, nakapag onting exercise, tapos babasa-basa, chill, ganyan. Tapos pagdating ng work time, work na ako. After nun, lunch break, kain, dun lang din. Sa table ko lang din.
Tapos after nun, after ng out ko, free na ako. Hindi na ako mag-commute. Pwede akong gumala, pwede kong gawin yung mga gusto kong pang gawin. Which is maglaro, mag-dance, mag-workout, read, ganyan. So, ang nabago sa akin nun, hindi lang financial, pati yung mindset ko na iba rin. Parang nadagdagan ako ng knowledge. Kumbaga sa akin nadagdagan ako ng knowledge nung naging Amazon VA ako kasi kasama mo mga Amazon VA din eh. Hindi naman yan yung kung sino-sino lang na sino-sino dyan eh. May mga knowledge yan na highly paid, yun yung binabayaran. Pag naging VA ka kasi, you are paid by the value na ina-add mo sa company. Yung value na na-add natin sa company na yun, natututunan siya. So, pag dumikit ka dun sa mga taong alam din yung mga ganun, kunwari, sa PPC, didikit ka dun, matututo ka ng PPC kahit hindi ka naman, wala kang idea kung ano yun. Yun yung nabago sa akin. Yung circles ko, mas nag-improve. Wow, nice. Tapos yung mga connections syempre, mga ka-work ko, naging friends ko rin. Tapos, yun nga, financially, hindi na ako na problema na, saan ba ako kuha ng gantong pambayad, saan ko kukunin to? Wala na. Meron na akong, anong tawag dun? Financial freedom? Yup. Matatawag ko siyang financial freedom. Like, hindi mo na kailangan mag-negotiate sa mind mo na bibilin ko ba to, o na yun ba, or next month ba. Kaya mo nang bilhin on the spot. Hindi mo na iisipin yun. Ang iisipin mo na lang, hindi ko na pagpipilian to, bibilin ko na to pareho. Ay, Ganun. grabe. Baka naman may times na hindi mo na tinitingnan pati yung presyo. Bilhin na kaagad. Tinitingnan pa din. Yun nga yung tulad nga sinabi ko na iba na yung mindset ko kasi napasama ako sa mga tao na high performer, kung tawagin. Meron sila kasing mindset na yung gagastusin mo dapat mas mababa sa income mo. Oo. Robert Kiyosaki. Yep, ganun na ako ngayon na hindi na ako gumagastos ng mas higher sa income ko. Kasi hindi ko naman kailangan, di ba? Wow! Palakpakan naman natin si Luis. That is so inspiring! I'm so proud. Go Gen Z! Sige, Luis, ano naman mga ipapayo mo sa mga aspiring Amazon VAs, especially sa mga young ones? Let's say, mga new graduates pa, yan, mga starting pa lang, wants to transition, wants to start earning from home. You're a very perfect example, my friend. So, anong mensahe mo para sa kanila? Believe in yourself before they believe in you. Thank you so much, guys, and thank you again for watching our ASMA success stories. Bye! Galing! Hi guys, thank you so much for watching until the end of this video, and if you want to watch more videos like this, don't forget to like, comment, and subscribe. Hit the notification button here on our YouTube, and also follow our pages on Facebook, Instagram, TikTok. It's Amazon Nation PH, and connect with us on LinkedIn. See you!